Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make ham and cheese quesadillas with mango and avocado salsa. So ito po ay isang Mexican recipe at ito po ay pwedeng kainin for lunch, dinner o kaya naman po ay pangmerienda ng mga bata. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating ham and cheese quesadillas with mango and avocado salsa ay unahin po muna natin yung mga ingredients na kailangan natin for our ham and cheese quesadilla. So for our first ingredient, ang kailangan natin ay 2 cups ng Mexican style na cheese blend, shredded. So ito po ay halo-halo bale ng 4 na klase ng cheeses. So meron doon na Monterey Jack, cheddar, queso quesadilla, and asadero cheese. So pag pumunta po kayo sa supermarket, hanapin nyo lang yung Mexican style na cheese blend at yun ang inyong bilhin. This is 1.5 cups ng chopped cooked smoked ham. So, smoked ham po ang kailangan natin dito at yung luto na. So, i-chop natin ito ng medyo maliliit. We need 1 pack or about 8 pieces ng flour tortillas. So, ito po yung nabibili sa supermarket ng nakapack na ganito. So, iba-iba po yung diameter na pwede nating bilhin. But ang kailangan natin dito ay anywhere from 8 to 10 inch ang diameter na flour tortillas. 1/3 cup ng finely chopped red onion. 2 teaspoons ng smoked paprika, 2 teaspoons ng chili powder. Kailangan din natin ng 1 to 2 tablespoons ng vegetable or canola oil at gagamitin natin ito pang-brush doon sa ating tortillas. Para naman sa ating mango and avocado salsa, mga kailangan natin ay 1 medium ripe mango, seeded, peeled, and chopped into small pieces. So about 2 cups po ang lumabas dito sa ating mango. This is 1 ripe avocado. We cut it in half and then tinanggal natin yung seed. And then tinanggal natin yung avocado mismo doon sa balat and then chinop natin into small pieces. So this is about 1 cup ng chopped na avocado. 1 medium or 2 small tomatoes. So ito po ay i-chop natin bale and nakagawa tayo dito ng about 1 cup ng chopped tomatoes. 1/4 cup ng chopped cilantro. 1/4 teaspoon ng salt. 1 tablespoon ng lime juice, and 2 teaspoons ng olive oil. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. Unahin muna natin gawin yung ating mango and avocado salsa. So what I have here is a medium-sized bowl. At dito ay pagsasama-samahin lang natin yung mga ingredients natin for the salsa. So unahin natin yung ating mangoes, yung ating avocados, yung ating tomatoes, our cilantro, our salt, yung ating olive oil, and our lime juice. And then, i-mix lang natin ito together. And then, once nahalo na natin itong ating mango and avocado salsa, tatakpan natin ito bali ng cling wrap and then i-refrigerate muna natin hanggang sa time na isa-serve na natin itong ating ham and cheese quesadilla. So, tikman ninyo yung lasa ng inyong mango and avocado salsa kung okay na ba sa panlasa ninyo. So, kung sa tingin nyo ay kulang sa salt, pwedeng dagdagan nyo pa to. So, tatakpan muna natin ito ng cling wrap at ilalagay natin sa refrigerator. Dito naman sa isang bowl, paghahalu-haluin naman natin yung mga ingredients para sa ating ham and cheese quesadilla. So, unahin natin yung ating ham. And then, isasama natin dito yung ating shredded na Mexican style na cheese. Isama rin natin yung ating finely chopped na onions. Then, ilalagay natin yung 2 teaspoons ng smoked paprika. Pati na rin yung 2 teaspoons ng chili powder. So, kung mga bata yung kakain po, pwedeng bawasan ninyo yung spices na ilalagay nyo dito. And then, i-mix natin ito together hanggang mag-blend sila. To assemble our ham and cheese tortilla, what I have here sa plate is 1 piece ng ating flour tortilla. So, ibabrush natin bale yung backside niya o yung side na ilalagay natin sa pan with a little bit of oil. So, ibabrush lang natin. And then, if i-flip natin ito over,
And then, lalagyan natin ng 1/3 cup ng ating filling, yung kalahati ng ating tortilla. So, medyo ikalat lang natin ng konti. So, once na ilagay na natin yung filling sa half ng ating tortilla, i-fold natin ito ngayon. And this is ready to go sa ating pan. If you want, you can make this ahead of time and then i-refrigerate nyo na lang hanggang sa ready na kayo na lutuin ito. So, before natin lutuin yung ating tortilla, ang gagawin natin is i-preheat natin yung ating oven. Kasi ilalagay muna natin dito yung mga tortillas once na luto na natin para hindi siya lumamig. So, isi-set natin yung ating oven sa bake. And then yung temperature natin to 250 degrees lang. So, dito natin mamaya ilalagay yung ating mga tortillas once done na para hindi siya lumamig before natin i-serve. Sa pagluluto ng ating quesadilla, we have to use a big pan or a big skillet. So, hintayin lang natin na medyo uminit yung ating pan over medium heat before natin ilagay yung ating ham and cheese quesadilla. So, huwag masyadong malakas yung apoy kasi masusunog yung ating tortilla once nilagay natin dito sa pan. And then, once mainit na yung pan, pwede na natin ilagay yung ating quesadilla. So, lulutuin natin ito 2 at a time. And then, lulutuin lang natin ito about 4 to 6 minutes per side hanggang sa mag-brown ng kaunti yung ating tortilla. So, after 4 to 6 minutes at medyo lightly brown na yung isang side, i-flip over natin ito at yung kabilang side naman ang lulutuin natin. And then, we will allow another 4 to 6 minutes para ma-brown naman ulit yung kabilang side. So, yung cheese nito bale sa loob ay nagme-melt. Kaya ang tawag dito ay quesadilla because of the cheese. And then, once nag-brown na itong ating quesadilla, pwede na natin itong hanguin at ilagay sa isang tray. And then, this tray goes into the oven at pwede na nating i-continue yung pagluluto ng iba pa nating mga quesadilla na ginawa. So, we will keep this sa oven hanggang sa ready na tayo na i-serve ito. Lagay muna natin sa oven. And this is how we're going to serve our ham and cheese quesadilla. So, once naluto na natin lahat ng pieces ng ating quesadilla, ikakat natin ito in half. So, makaka-form tayo ng parang triangles dito bale. So, ilalagay natin yun sa isang serving platter, allowing 4 pieces per person per serving. And then, ilalagay natin sa isang maliit na bowl yung ating mango and avocado salsa. If you want, pwede rin kayong maglagay ng corn chips sa side kasi masarap ito i-dip dun sa ating ginawang salsa rin. Before, meron tayong ginawa na summertime salsa, so that's also good as dip kasama nitong ating ham and cheese quesadilla. So, kung nakita ninyo, madali lang po ito gawin at tamang-tama pang merienda, pang lunch, or pang dinner ng inyong mga anak. So, sana po nagustuhan niyo yung video natin for today at sana po i-try niyo itong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.